Okay, so magandang hapon po ulit. Kahapon po ay nasa Laia po ako at tinuro ka po doon yung Acts 19. Di ba sabi ni Pablo, tinanong po niya yung 12 lalaki na nakita niya. Sabi niya, nung kayo ba ay nabautismuhan, ay tinanggap niyo ang banal na spirito. Yun eh, kung tatandaan mo natin. Sino nagbabasa ng Acts 19, ng Acts sa bahay? Nagsisiris po tayo ng Acts, nagiging devotion niyo po ba yan sa bahay? Binabasa ho ba natin? Patapos na ho tayo. Acts 21 na po ang ituturo ko. 5 chapters na lang and we're done with Acts. Nagkaroon ho ba tayo ng time? Next week, Acts 22 na tayo. Sana ho maging devotion time ho natin. Basahin ho natin. Okay? Para ho makita ho natin. Masundan ho natin. Hindi lang ho yun diba ho? So nagtanong ho si Pablo, nung bautismuhan ba kayo, tinanggap nyo ang banal na spirito? Ano sagot nila? Hindi namin naririnig yan. Bakit ho siya nagtanong? Para ba i-condemn sila? Inaakala nyo kayo nakakilala at Christian na? Hindi niya ho ginanon. Bakit ho siya nagtanong ng ganon? Because he was concerned. Nagmamalasakit, mahal niya yung mga tao eh. Hindi pwedeng ganito lang. Ito ang kailangan para maligtas kayo. Naunawaan po natin, ganun ho yung puso niya eh. Ang tanong po sa atin ay, yun ang sinasabi ho lagi hong tinuturo ho natin, nakakatulog ka ba sa gabi na alam mo na yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, mga magulang mo, pamilya mo, hindi pa nakakilala sa Panginoon? Did you ever think or nababothered ka ba every day, every night? Okay? Na yung katabi mo nung Sunday, yun pa rin yung katabi mo ngayon. Walang nagbago, walang nadagdag. Nababothered po ba tayo pag nakita natin na, ay, absent siya nung nakaraang Sunday, bakit kaya? Ano kayang nangyari sa kanya? Meron ba kayong ganyan? Sana ho, dumating ho tayo sa point na gano'n, na concerned po tayo sa isa't isa. Bakit kaya siya wala? Ano kayang nangyari sa kanya? May problema kaya siya? Unawaan po natin. Wala ho tayong pakialam. Unawaan po. Yun po yung nakakalungkot po. So ngayon po ay tingnan ho natin. Kailangan ho talaga natin, sabi mo nga sa katabi mo, mag-disciple ka. Kailangan ho talaga mag-aalaga Kailangan turuan. Alam nyo ho, pakinggan nyo ko, pag ang life group ninyo, hindi ho kayo nag-aaral ng salita ng Diyos at puro lang kayo kwentuhan, kainan, wala hong word of God, wala hong pagpapalalim sa salita ho ng Diyos, wala hong discipleship na nangyayari. Ang ginagamit ho ng Diyos para lumalim at lumagug po ang isang church ay discipleship. Intentional discipleship. Sabihin nyo nga po, intentional discipleship. Talagang bibigyan ho natin ng panahon. Sabi ho dun sa kahapon ho, nadudurog ho yung puso ko. Sabi ho nung kausap ko, Coach, 2 na lang kami ditong nagtutulungan. 2 na lang kami ditong nag-uusap patungkol sa gawain, kung anong ipapakain sa Saturday, kung anong mangyayari sa pagbalik ni Pastor, paanong pa-welcome ang gagawin. 2 na lang kaming nag-uusap. Sabi ko, ganun ba? So may tinanong ako, sabi ko, tumutulong ka pa ba dito sa gawain? Diretsong sagot niya sa akin, hindi na po. Grabe, no? Sabi ko, hindi ka ba nasasaktan sa pagsagot mo ng hindi na po? Naunawain mo natin. Kaya po, alam nyo, sabi ko nga kagabi sa Laia, sana ho yung pag-aaral ho natin ng Acts. Nasusundan po natin kung ano pong commitment ang ibinigay ni Pablo pagdating ho sa gawain ho ng Diyos. Sana nasusundan po natin kung ano po ang iniwan ni Pablo para lang po masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay po niya. Grabe, no? Sana, yun ho yung nakikita ho natin. Patapos na ho tayo sa Acts. Ano po? Okay. Alam nyo ho, buong isang linggo po akong, grabe ho yung laban ng Iran at Israel. Sobra ko hong sinubaybayan. Inaral ko po yung history, bakit po sila naglalabanan, anong naging start,
lahat ho yan. Hindi naman ho ako na-addict sa pag-aaral, pero tinignan ko talaga. Ano po, sabi ko ho sa inyo, ang Israel ay kasing laki lang ng Luzon. At lahat ng nakapaligid sa kanyang Arab countries, galit ho sa bansang Israel. Okay? At kung babasahin po natin ang Bible, okay? Dapat ho, yung mga kabataan ho natin, bawat isa ho sa atin, inaaral ho ninyo, bakit ba galit na galit ang mga Arab countries, ang mga Muslim countries sa Israel? Anong dahilan? So dapat ho nag-aaral ho tayo, nakikita ho natin yan, ano po, at may kinalaman po yan sa kabuuang plano ng Diyos sa mundo po nating ito, naunawaan ho natin. Kaya po, sobra po akong, wala ho akong ibang pinapanood, binabasa, kundi patungkol lang po sa digmaan po sa bansang Israel, ano po. So, tingnan ho natin. So, ngayong hapon ay tingnan ho natin Acts 21. Ano po yung last destination ni Pablo sa kanyang missionary journey? Ano pong last destination ni Pablo sa kanyang missionary journey? Saang lugar siya pupunta? Saan po? Thank you, Ma'am Bebs. Okay. Sa Jerusalem. This is the last destination. Okay? Naunawaan po natin. Kaya po, alam nyo, sa lahat ng bansa sa Asia, nung una po kasi, ang bayan ng Israel ay hindi siya bansa. Okay? Ngayon, nagbotohan po para maging bansa siya. Sa Asia po, iisang bansa lang ang bumoto para siya ay maging bansa. Bibigyan ko ng premyo ang makakahula. Anong bansa sa Asia ang bumoto, natatanging bansa sa Asia na bumoto para maging bansa ang Israel? Ano? Okay, si Walter makasagot. Philippines. Pilipinas lamang po. Kaya napakahalaga ng role ng bansang Pilipinas kung bakit po ang Israel ay isa na ngayong bansa. Naunawaan po natin? Kaya maging proud po kayo na kayo'y Pilipino kasi bahagi ho tayo nung kasaysayan ng bansang Israel. Tanging Pilipinas lamang po ang nag-yes sa buong Asia para gawin siyang isang nation. Naunawaan po natin. Kaya po napakahalaga po ng, ayan. Kaya po, alam nyo, dito ho mababasa ho natin. Tingnan ho natin kung gaano ka-proud si Pablo that he was a Jew. Okay, tingnan ho natin. Okay, pagdating sa, di ba last time, tinuro ni Pastor Raymart ang 21 verse 1 to 14. Ito na yung time, may nagpaalam na po siya sa mga kasama po niya at sabi niya pupunta na ho siya ng Jerusalem. Ano po? Verse 13, ngunit sumagot si Pablo, ito ho yung pinaka-highlight po ng verse. Bakit kayo umiiyak? Pinapahina lamang ninyo ang loob ko. Handa ako, hindi lamang paghapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem kung kailangan alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Grabe, no? Tapang ni Pablo. Ito ho si Pablo. Ano po? Sabi niya, bakit kayo umiiyak? Kasi ayaw niya hong papuntahin. Ayaw nilang papuntahin sa Jerusalem. Si Pablo, bakit? Ano daw pong mararanasan niya? Isa lang ho yung sigurado, diba? Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon, pero isa lang sigurado. Sa lahat ng lugar na pupuntahan niya ay makakaranas siya ng suffering, ng pain. Ano po, yun lang. Pero sabi niya, ano pong sabi niya? Sabi niya, wag ka nang umiiyak po yung mga tao. Pinipigilan po siya na wag pumunta. Pero sabi niya, pinapahina lamang ninyo ang loob ko. Sabi niya, handa ako. Grabe, no? I'm prepared. Hindi lamang paghapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, kung kailangan, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Grabe ho. Diba? Kaya sinabi niya, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lang ang pinapagawa ng Panginoon sa akin. Sabi niya, kung ano ba nang mangyari sa akin doon, handa ho siya. Mamatay man,
Alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa atin wala naman tayong ganito Hindi ka naman dinedemand na every day nasa loob ka ng church. Hindi na tayo nagbimisyon. Nung panahon po ni Pablo, walang podcast, wala messenger, wala chat, wala FB Live, wala internet. Pupuntahan mo bahay-bahay para lang makapagbahagi ka ng salita ng Diyos. Unlike us today, manood ka ng TV, mag-open ka ng tablet, mag-open ka ng FB mo, you can watch message about the Word of God. Nung panahon po nila, wala. Milya-milya ang kanilang nilalakad. Hindi tayo nagmimisyon. Sabi ko nga, wala kayong outreach na pinupuntahan. Sa Laia, ang dami young professionals. Sabi ni Gina sa akin kahapon, Coach, nakita mo, wala akong katulong. Mag-share ako ng white track, pero kailangan ko pang kausapin yung mga young professionals. Tia Kaha, what are you doing? Yun yung sinasabi natin You should know your purpose in life. Ano bang purpose natin? Si Pablo, isang bagay ang alam niya. He lived for the gospel. Nabubuhay ako para ibahagi ang salita ng Diyos. Naunawaan natin. Sabi ko, Lord, kailangan ng katulong ng mga outreach natin Ang dami nating Kaha. Anong ginagawa ninyo? Sorry ba't di kayo nagme-mission? Pero mo yung worker na mag-isa, one-man team, maglilinis ng church. Galing ng Laguna. Nagtatrabaho doon, dadating sa bahay po namin 12:30 ng madaling araw, 11:30 ng gabi. Tutulog ng kaunti, pupunta sa kanya church sa Laia. Maglilinis, mag-aayos doon sa church. Pagkatapos ng service, siya ang mag-share. Lahat ng 5 lessons, siya yun. Sabi niya sa akin, Coach, kailangan ko po ng katulong po dito. Kasi wala pa Wala pa natitrain. Meron tayo. Anong trabaho ng main? Anong trabaho ng village? Tulungan muna. Naunawaan natin. Kaya po may mga umaattend yung young professionals. Meron doon umaattend from other church. Kasi nawala yung church doon. Sa Avenue siya umaattend. Kagabi kinausap namin. Siya daw ay kumakanta. Sabi namin, mag-backup ka na. Hinatid kagabi. Hinatid na sasakyan, pauwi sa kanila. Sabi ni yung song leader natin doon, ni Ma'am Rona, sabi niya, tulungan mo na ako, mag-backup ka na. Ibibigay ko sa iyo yung mga line-up, aralin mo. Anong sagot nung young professional? Sige po. Kaya mag-mission kayo. Wala kayong ginagawa pag Saturday. Wala kayong Bible study. Humayo po tayo. Marami nangangailangan ng ating tulong. Naunawain natin, mahamon po tayo. Biruin po ninyo, papatay na yung isang worker Nilalagnat siya kahapon. Sabi ko, bakit ka pa pumunta? Nilalagnat ka na pala. Sabi niya sa akin, nag-aalala po ako, baka wala pong mag-asikaso ng church. Yung iba sa atin, ang alwan. Ang alwan ang ginagawa ninyo. Kanina kasama ko siya dun sa service namin sa 40 days. Siya yung nag-host. Sabi ko sa kanya, a-attend ka pa ba ng village? Sabi niya, hindi na po coach. Ako po ay palaguna na at bukas po. Sabi niya, hindi ko na kaya pag ako magmamadaling araw umalis. Alam niyo kung anong oras siya umaalis sa bahay? 2:00 in the morning. Para lang makaabot sa opisina niya. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Ano po? Pag nandun siya sa amin, pinagluluto namin siya, kasi naaawa ako sa kanya Nung isang araw, biruin po ninyo holiday sa Kalamba ng Wednesday. Sabi ko, bakit umuwi ka pa? Sabi ko ganun sa kanya. Dapat nagstay ka na lang doon sa Laguna para makapagpahinga ka. Sabi niya, home is where the Lord is. Dito ko po nararanasan ng Panginoon at dito po ako nakakapagpahinga. Kaya umuwi siya. Tapos kinabukasan, alis na ulit siya at trabaho ulit. Tapos nung Saturday ng umaga, andito na naman siya. Diretso siya ng Laia. Ito yun, Sabi ng isang author, sabi ni Friedrich Nietzsche, if you know your why, you can bear anyhow. If you know your why, you can bear anyhow. If you know your purpose in life, kahit pa anong how ang dumating sa buhay mo, kaya mong pagtagumpayan kasi alam mo kung anong inalalaban mo sa iyong buhay.
What is your why? Ano po yung why ninyo? Bakit kayo nabubuhay? Para saan kayo? Bakit kayo nakakilala sa Panginoon? Para saan kayo? Para saan po tayo? Ha? Yan po yung tanong sa atin eh. Diba ho? Kung nagmi-ministry ka dito, bakit ho si Pablo? Handa hong mamatay, handa hong pagapos. Bakit ho si Pablo kahit anong suffering, anong pain, magpapatuloy? Kasi alam niya yung bakit niya eh. Alam niyo yun? Alam niya ho yung why niya. This is my why, to share the gospel. Pinili ako ng Panginoon, tinawag ako ng Diyos upang ibahagi ang salita ng Diyos from Samaria, Judea to Jerusalem. Yun ho yung mission niya. Ano ang mission ho natin? More than sa pag-host, more than sa paglilinis, so there's so much more than that. A higher calling. More than ho sa pagbibigay ho ng pera. There is a higher calling. Mag-alaga po tayo. Make disciples. Share ho natin ang gospel. Alam niyo ho, kahit anong challenges ang dumating, you can endure if you know your why. Bakit ho iyon? Papatay na. Pero nagpapatuloy kasi ito yung why ko eh. Nakakalungkot po kung gigising lang kayo sa umaga, kakain, babangon, papasok ho sa eskwela, sa trabaho, uuwi. Ganun na ng ganun ang buhay ninyo. Para saan ang buhay mo? Para kanino ka nabubuhay? Yun po yung tanong ho sa atin eh. So, tingnan ho natin, ano po. Pagdating sa Jerusalem, malugod naman kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni nila Pablo ay nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga pinunong ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang manarinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo kapatid, may ilang libo na ang mga Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. May mga nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang hintil na tumalikod sa katuruan ni Moises. At sinabi mo raw na wag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, nisundin ang mga kaugalian ng mga Hudyo. So this time, si Pablo po ay nasa Jerusalem na. This is the last missionary journey ni Pablo, ang pagbalik ho sa Jerusalem. Okay? At sinabi mo raw na wag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kawalian ng mga Hudyo. Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. Ganito ang gawin mo, mayroon ditong 4 na lalaking may panata. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahala sa magagastos at nang sa gayon ay mapaahita na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong paraay, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo. Kundi sumusunod ka pa rin sa kautusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya, huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapid. Okay, sa mga bago, baka akalain nyo ay bawal ho ang pagkain ng dinuguan. Hindi po. Okay? Ito ho ay nung panahon po nila. At nung mamatay po ang Panginoong Jesus at muling nabuhay, lahat po ay nilinis na ho ng Panginoon. Sabi ho ng Panginoon sa aklat ng Mateo, lahat ng pagkain ipinadalangin ninyo ay nilinis ko na. Naunawaan po natin, so wala hong, kapag ho ang pagkain ay inihandog ho sa Diyos-Diyosan, yun po ang hindi ho natin kakainin. Kasi ho, pag inihandog ho sa Diyos-Diyosan, ay pagsamba ho yun doon sa Diyos-Diyosan. Naunawaan ho natin, kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at sinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos siya ay pumasok sa templo at pinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Okay, dito ho tayo, verse 27. Ito na ho yung pagdakip kay Pablo. Nang matatapos na ang takdang 7 araw, si Pablo ay nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at sumigaw. Pag sinabi kong sinunggaban, siguro sinapak, sinuntok, Mga kababayan, tulungan ninyo kami. Ang taong ito nagtuturo sa lahat ng tao saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel.
laban sa kautusan ni Moises at laban sa templo. Gayon din naman, nagsama pa siya ng mga Griego sa loob ng templo. Nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trofimo na taga-Efeso. Okay? Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan. Okay? Nasa Jerusalem na po siya at yun po ay bayan ng mga Hudyo. So lahat ho ng hindi Hudyo ay ang tingin ho nila ay hindi ho maganda. Okay? Kaya po yung kasama niya ho na taga-Efeso, isa hong hintil, nagalit ho yung mga Hudyo. Okay? Uulitin ko po, lahat ng hindi Israelites, anong tawag? Gentiles. Okay, hentil. Ang mga Hudyo ay ang mga Israelites. Ano po? Nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinalagkad palabas sa templo. At biglang isinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalitaan ng pinuno ng mga sundalo na nagkagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal at dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pangbubugbog kay Pablo. Okay? Tingnan ho natin, Kita niyo ho yung naranasan ho ni Pablo. Lumapit ang pinuno, dinakip si Pablo at ipinagapos ng 2 tanikala. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Tanong niya. Iba-iba ang sinisigaw ng mga tao. Dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maliwanagan ng pinuno ang nangyari. Kaya't ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo'y binuhat ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw, patayin siya. Grabe ho, Grabe ho yung naranasan ni Pablo. Pero ano pong sabi niya? Handa siyang pagapos. Handa ho siyang mamatay kung kinakailangan alang-alang sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Sino po sa atin dito yung handang mahirapan? Alang-alang ho sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sino po dito yung handang talikuran ng mga bagay na hindi ho masyadong, yung kaaluwanan ng buhay, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus? Naunawain ho natin, yung bang, na lang ho, every Sunday na lang. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay kayo alang-alang sa Panginoon, wala namang ganun eh. Yung every Sunday na lang, pumamatay lang po muna tayo sa sarili natin. Every Sunday lang. Na Panginoon, this is your day. This is the day that you have made and I will worship you in the temple. Sa lugar na yung gusto ko pong maranasan kayo, gusto ko kayong makatagpo. Pinipigilan kong magmagalit every Sunday. Kaya lang, sabi ko, Lord, ang gulo-gulo. Ano ba? Kung may malasakit po tayo, this is not the work of Dexter only. Grabe ho, pag galing ho namin ng Laiya kanina, pumunta ho kami dito para ibabaho yung gamit. Sino hong naabutan namin? Isang tao. Pawis-pawisan na ho. Kahapon ho, umuulan. Lahat ho ng basura ibinaba. Kaya lang dinumaan yung basura, inakyat ulit. Sabi ko, anong parte ho natin? Anong bahagi ho natin? Yung mga walang outreach ng umaga, nandito ho kayo sa bayan. Do you really know your why? Mahiya ho tayo sa Panginoon. Binibless ka ng Diyos, pinagpapala ka ng Panginoon, and yet, what is your response? Pagdating ho sa pagsamba ho sa Diyos, mahiya ho tayo sa Panginoon. Pag-araw ho ng Sunday, anong oras ho tayo nagdumadating? Yan ho Si Pablo, grabe ho, nilalakad niya ho, milya-milya, nakayapak pa ho sila that time. Pero hindi ho tumigil. Hindi ho napigilan. Hindi ho napanghinaan ng loob kahit alam niyang sigurado lang sa mga pupuntahan niya sa ikagapos siya ipapatayin. And yet, dumiretso ho sa lakad ho sa Diyos. Tayo, hindi ho tayo pinapatay. Hindi ko kayo ginagapos. Ang alwan ho natin. Every Sunday lang pakita naman natin sa Panginoon, Lord, ito po ang ganti ko sa inyo sa ginagawa mo sa buhay ko. Yun lang po. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Kaya't nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal at dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkatapos, pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pambubugbog kay Pablo. Lumapit
ang pinuno, dinakip si Pablo at ipinagapos ng 2 tanikala. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Tanong niya. Iba-iba ang sinisigaw ng mga tao dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi na maliwanagan ng pinuno ang nangyayari. Kaya ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo ay binuhat ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw, patayin siya. May sumigaw na ba sa inyo na patayin ka sa pagsunod mo sa Panginoon? Wala pa naman ang sumisigaw sa atin na patayin tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Wala pa ho ditong nagapos dahil sa pagsunod ninyo sa Panginoon. Sinasabi ko ho sa inyo, hindi lang ho tayo nasa 3rd floor na church. Hindi lang ho tayo yung mainit na church. Yung naatanan po namin ng Sunday ng asawa ko, mga matatanda ang umaaten. Lahat sila may dalang Bible. Lahat nagbabasa ng Bible. Umaakyat ho ng hagdanan na matarik. Makitid ang daan. Dito ho, Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, nakiusap siya sa pinuno, maaari ko po ba kayong makausap? Marunong ka bang magsalita ng wikang Grego? Tugon ng pinuno. Grabe no, napaka-humble ho nitong si Pablo. Sino nga po ang mentor ni Pablo? Gamaliel. Sa lahat ho ng rabbi sa Jerusalem na mga Hudyo po, ang pinakamataas po at pinakasikat, pinaka-well-known, pinakamagaling ay si Gamaliel. Meron pa hong dalawa hindi ko na lang matandaan. Pero si Gamaliel po ang pinakamagaling sa panahon na yon. At yun po ang nag-mentor kay Pablo. Kaya nung tinanong ho siya nung pinuno, marunong ka bang magsalita ng wikang Grego? Diba? Pero pwede niyang sabihin, ako pa ang tinanong mo. Diba? Pwede niyang sabihin ng gano'n, ako pa ang tinanong mo, hindi mo ba alam kung sino ako at kung sinong nag-train sa akin? Hindi niya ho ginanon, napaka-humble po ni Pablo. Diba? Kasi marunong ho siya Magaling ho si Pablo. Super galing ho ni Pablo. Pagdating ho sa salita ho ng Diyos, hindi ho niyo siya mauutakan. At hindi niyo ho siya matatalo sa debate when it comes to the Word of God. Well-trained si Pablo. Sabi ho, kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik at namundok na kasama ng 4,000 lalaki. Okay. Sabi ho ni Pablo, pakinggan po ninyong mabuti. Sumagot si Pablo, ako po'y isang Hudyo. He was so proud to say that he was a Jew. Grabe ho yung identity, no? Kilala niya ho kung sino siya. Ako ay isang Hudyo. Don't you know that Jews are what? The chosen people of God. Kahit pagbalik-baliktaran natin ang mundo, sila po ang pinili ho ng Diyos para ho matupad ang kanya hong pangako na iligtas po ang lahat. At kahit ano pong mangyayari, pagbalik-baliktarin man natin ang mundo, kahit lahat ho ng world power ang magkampi-kampihan para kalabanin ng Israel, walang makakatalo sa bansang Israel. Sabi ho ng Panginoon sa Revelation, sa panahon na sila'y matatalo na, dadating ho ang Panginoon. Ililigtas po ang bansang Israel. Unawain ho natin. Kaya sino ditong natatakot ho? Kahit sino pang makapangyarihang bansa sa buong daigdig ang kumalaban sa Israel, Israel will not lose from that battle. Kasi sabi ho ng Panginoon pinili ho siya Wala ho tayong magagawa. Diyos po siya Yun po ang kanyang plano. Ano po? Okay. Sabi niya, ako po ay isang Hudyo. Grabe, yung pagkakasabi niya, tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Grabe, I am a Jew. Don't you know that? Sino na ho nakabasa ng book na The Phenomenal Jew? Wala pa ho. Sabi ko sa mga pastor, basahin po ninyong libro na yon. Sa libro na yon, dun nyo ho makikita. Napakaliit lamang po ng populasyon ng mga Hudyo sa buong mundo. Napakaliit lamang po. But they are the brightest, they are the smartest. Ano po? Sila po ang pinakamagagaling, pinakamatatalino when it comes to engineering, when it comes to science, when it comes to banking. Wala na hong tatalo sa mga Hudyo. They are the most,
Kasi pinili sila ng Panginoon eh. Alam niyo yung mga Ford, sino nakakaalam ng Ford? Si Pastor said, may Ford. American car. Don't you know that? Isang Hudyo po, ang engineer po ng Ford. Sobrang galing nila. Hindi sila matatalo. Sino nakakakilala kay Gal Gadot? Hindi nyo kilala? Yes. Okay. Wonder Woman ng Amerika. Siya ang gumanak na Wonder Woman. She was a Jew. And she won Miss Universe. And napakatalino po niya. Naunawaan po natin? Kaya po ang mga Hudyo, magagaling po sila. Kaya may pride po sila talaga. Pag sinabing Hudyo, ay halos lahat ng may-ari ng mga banking industry sa buong daigdig, ang may-ari ay Hudyo. Ganun sila kagagaling. Okay? Kaya po nung sinabi ni Paul na I am a Jew, alam niya ang kalidad ng isang pagiging Hudyo. Naunawaan po natin? Sumagot si Pablo, ako po isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia, at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Pinapakausap ko sa inyo na ako'y payagan ninyo makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng mga pinuno, kaya tumayot si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang, what? Hebreo. Galing, no? Ganyan siya kagaling. Ganyan kagagaling ang mga Hudyo. Alam niyo po bang pinakamagaling na intelligent sa buong daigdig ay mga Hudyo. Ang tawag sa kanilang intelligence ay Mossad. Wala hong tatalo doon. At alam niyo ba, napakaliit ng bansang Israel, but they are the first nation to create the Iron Dome. Hindi nagawa ng Amerika yan, hindi nagawa ng North Korea, hindi nagawa ng China, hindi nagawa ng mga mayayamang bansa, only Israel than the Iron Dome. Alam niyo ba yung trabaho ng Iron Dome? Ano, Paul? Ito talaga si Paul ay gusto ko yan pag ganyan. Musad ito. Talagang may talino ito eh. Tama si Paul. Siya yung parang radar siya, na kapag may missile pero ngayon nakalusot yung ng Iran eh. Nadedetect na nila, kaya sa himpapawid pa lang, titirahin na nila yung missile, hindi na babagsak sa kanila dahil dun sa Iron Dome. Ganun kagaling ang bansang Israel. Naunawahan natin, ganun, kaya sila lang ang may natatanging ganun. Kaya ang Amerika, pakinggan ninyo, ang Amerika ay takot po sa bansang Israel. Hindi na nila yon kakalabanin. Hindi yun kakampi sa kalaban ng Israel. O, diba? Si Trump. Sino nakikinig ng balita? Okay? Diba? Si Trump sinabi na niya. Nagpasalamat na si Netanyahu. Sino ang Prime Minister ng Israel? Ayan, mga kabataan, TikTok pa more. Okay? Hindi na natin alam nangyayari sa daigdig. Okay, so tingnan natin, At siya ay nagsalita sa wikang Hebreo. At dito na ito yung sinabi niya. Kasi pinayagan na siyang magsalita sa kapulungan. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik kaya't nagpatuloy si Pablo. Grabe yung mga tao, nagulat sila. Bakit nagsasalita to sa wikang Hebreo? Diba? Sabi niya, ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumakait rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel. At buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinapagapos ko sila at pinabibilanggo, maging lalaki o maging babae, makakapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at buong kapulungan ng mga pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem upang parusahan.
Yun po yung dati niyang ginagawa. Okay? Tingnan po natin. Verse 6. Ito ho yung time na kung saan po si Pablo ay kinausap po ng Diyos. Okay? Kung mababalikan po natin ang mga nakaraang napag-aralan natin, kakaiba po ang karanasan po ni Pablo pagdating ho sa kanyang kaligtasan, kung paano ho siya nakakilala sa Panginoon. Hindi po yung sineran ho siya, hindi po ganon. Ito po ang kanya hong naranasan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco nang may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Very special po ang pagkakilala niya sa Panginoon. Napasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin. Okay, ang pangalan pa niya noon ay Saulo at hindi po Pablo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus sa taga-Nazaret, tugon ng tinig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko. At tumugon siyang muli, tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papunta sa Damasco. Doon ay nakatira si Ananias. Sino po ang ginamit ng Diyos? Siya ay tapat na sumusunod sa kautusan at ginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Saulo, makakakita ka ng muli. Noon din nakakita akong muli at tuminak ko sa kanya. At sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. So yun po yung tagpo kung paano po nakakilala si Pablo sa Panginoong Jesus. Okay. Ang tanong mo sa atin, gusto pa po ba nating mabulag? Sino gusto ditong mabulag? Tingnan mo yung katabi mo. Gusto mo pang mabulag bago ka kumilala sa Panginoon? Diba? Wala naman ho siguro, diba? Sinasabi ho ng Panginoon, anak, manampalataya ka sa akin, sa Panginoong Jesus. At maliligtas ka. Yun lang naman po ang kailangan. Ano po, naunawaan ho natin. Kaya po, ito ho yung kwento ni Pablo. Ito na ho yung time na kung saan mag-e-end na po ang kanyang missionary journey. So, nakita ho natin kung paano ho siya pinili ho ng Diyos. Tinawag ho ng Panginoon para po sa isang panawagan. Naunawaan ho natin, ito ho yung why niya. Bakit ho siya nakakapagpatuloy kahit po alam niyang mapapatayin po siya sa lahat ng pupuntahan po nila, kahit alam niya na siya ho ay magagapos. Dahil yun po yung pinapagawa ng Panginoon eh. Naunawaan ho natin, sabi ho niya, kasi ho, balik ho tayo sir sa Acts 20 verse 22 to 24. Okay, sabi ho sa verse 21, Acts 20 verse 21, maging Hudyo o Griego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Para sa mga first time po na nakarinig po ng turo na ito, isa lang po ang kailangan po natin, hindi ho tayo nagtuturo dito ng religion. Wala ho tayong tinuturong relihiyon po dito, kundi relasyon ho sa Panginoon. Ang kailangan po natin ay tumalikod po sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manalig sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus na namatay, inilibing at muling nabuhay. Sabi ho dito, verse 22, ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito,
sa bawat bayang dinadaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Ito yung tinuturo natin. Paano po kung ito lang po yung mararanasan at sigurado ho? Will you still go? Hahakbang po ba tayo? Yun po yung tanong eh. Ito ho yung why ni Pablo. Verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ano daw po? Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Ito ho yun eh. Bakit ho siya nabubuhay? Bakit ho siya pinili ho ng Diyos? Bakit ho niya na-endure lahat ho ng hirap? Nandun na ho tayo sa stage na siya ho ay hinuli, siya ho ay sinunggaban, siya ho ay ipapagapos, siya ho ay papatayin. Bakit hindi ho siya takot sa mga bagay na yon? Kasi alam niya yung why niya eh. Ito ang dahilan bakit ako nabubuhay. Ang ipahayag ang magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Kaya sinabi niya, walang halaga na sa akin ang buhay, magawa ko lang ang pinapagawa ng Panginoon, which is to share the gospel. Yun po yung why niya. Ito po yung dahilan. This is the purpose of my life. Ito ang dahilan bakit ako nabubuhay. Kaya po, you must know your purpose in life. Para saan ka ba? Bakit ka member ng Kiyakaha? Para saan? Bakit ka naging teacher? Para saan? Bakit ka naging estudyante sa paaralang ito? Para saan? Bakit ka may negosyo? Para saan? Alam niyo ho, ang panawagan ho ng Diyos, laging may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Naunawaan po natin, bakit ko gustong mag-aral? Para saan yan? Kung wala ho dyan para maisulong ang kaharian ho ng Diyos, sarili mo lang yan. Pangarap mo lang yan. Sa pagtatrabaho ho natin, sa paghahanap buhay ho natin, nasaan ho ang Diyos doon? Ano ang purpose ho natin? Yun po, ano yung why? Dapat alam ho natin yan. Naunawaan po natin. Alam niyo ho, bakit ho tumindi ho ang galit ho ng mga Hudyo sa mga Muslim country, sa Arab country, lalo na ho sa Iran. Noong October 7, 2023, minasakar nila po ang napakaraming Hudyo. Kaya ho, ganun na lang ho yung galit ng mga Hudyo sa kanila. Doon ho nag-umpisa ho eh. At syempre ho, ginigit ho ng Israel na meron hong nuclear weapon ho ang Iran. Kaya ho ayaw ho nila, pinipigilan po nila yun. Pero ang bottom line po talaga nun, ay ang dami hong minasakay ng mga Hudyo. Meron hong nung panahon po ni Hitler, ano po yung pinakamatinding ginawa sa mga Hudyo? Ano po? Holocaust. Okay? Inilagay ho ang mga Hudyo sa isang chamber na nilason ho sila ng gas doon. Ganun ho ang naranasan ho ng mga Hudyo. Kaya ho nasabi ho yung quotation po na yun, doon ho nagmula yun. Nung panahon pong iyon, meron pong isang tao po na, isa ho siyang sundalo po. Kasama ho siya doon sa Holocaust. Hirap na hirap po sila. Pero ho, sa kabila ho nung mga torture na naranasan po nila, naawa ho siya sa mga kapwa Hudyo niya, tinutulungan niya po para makasurvive. At siya ho nagsulat ho siya ng libro. At doon niya po nasabi, if you know your why, you can bear your anyhow. Kung alam mo ang purpose mo. Sabi niya, hindi ako pwedeng mamatay kasi ang daming mga Hudyo na kailangan kong tulungan. Yun yung naging purpose niya. Kaya kahit na hirap po, nakaligtas po at marami ho siyang nailigtas. Naunawaan ho natin. Kaya po, sa buhay po natin,
Ang buhay po natin, hindi lamang po makasurvive ka sa mundong ito, makapagtrabaho ka, makahanap ka ho ng maganda hong trabaho, magkaroon ka ng ganito sa buhay, magkaroon ka ng ganyan. Wala akong problema dyan. But you should know your purpose. You should know your specific calling. Saan ka inilalagay ho ng Diyos? At pag nalaman mo yan, ang tanong, handa ka bang sumunod? Handa mo bang gawin? Sabi ko sa Laiya kahapon, hindi ba kayo nasasaktan? Iisa lang ang kumikilos dito, dadalawa lang ang kumikilos dito. Anong ginagawa ninyo? Parte ho tayo ng isang katawan. Asan ka dun? Ikaw ba'y mata? Ikaw ba'y ilong? Ikaw ba'y tenga? Ikaw ba'y kamay? Ikaw ba'y paa? Lahat ho tayong may bahagi sa kaharian ho ng Diyos. Hindi ka lang ho dyan po umaatan para umupo at wala hong pakialam. Meron kang bahagi para ho sa gawain ng Panginoon. Mapamalaki maliit, kasama ka. Naunawaan ho natin at alamin nyo ho kung saan kayo doon. At gawin po ninyo para sa Panginoon. Kahit ano pong challenges, kahit ano pong maranasan, magpapatuloy ka kasi alam mo, Panginoon, ito ang dahilan. Bakit mo ko inilagay sa lugar na to? Bakit mo ko dinala? Bakit ako nagkaroon ng ganitong talent? Bakit ako nagkaroon ng ganitong kakayanan? This is my why and I will do it for you, for your glory. Naunawaan po natin, kamusta ho tayo? Kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Uulitin ko po, si Pablo, ito po yung why niya. Ibahagi ang salita ng Diyos. Mamatay man siya, igapos man siya, alang-alang sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, gagawin niya po kung ano po yung why niya, ang magbahagi po ng salita ho ng Panginoon. Unawain ho natin. Grabe ho, sabi ko nga dun sa worker natin yun, magpahinga ka. Kailangan mo ng pahinga. Kaya lang ho, kapag kapag nag-aalab ho yung damdamin mo, yung puso mo, pagdating sa gawain ng Diyos, kahit pagod ka, hindi ka ho mapapakali. Ganun ho yung mga meron ho talagang matinding pagmamahal po pagdating ho sa gawain. Sabi ko dun sa kausap ko kanina, sabi ko, magpupunas kayo ng hagdanan. Mag-aalas-tras na, di lahat ng mga tao nag-aakyatan na. Ay mamaya may madulas pa dyan, mabagok ang ulo. Kasi basa. Tapos syempre, galing ho labas, madumi ang sapatos. Pag naapakan yung basa, puputik. Kasi kung alam mo natin yung dahilan, Lord, para sa'yo to pagsamba namin to sa'yo, Panginoon. Yung pinakamainam na po ang gagawin namin. Pwede kayong maglinis ng alas 8 ng umaga, alas 9 ng umaga. Kaya sana sa bawat isa sa atin, kung paano tayo pinagpapala ng Diyos? Kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa araw-araw? Sana yung ganti natin sa Diyos, yung pinakamainam na pagsamba natin. At sana sa bawat isa, alalahanin natin yung why natin para pag ginawa natin, yung pinakamainam ang pwede natin gawin. Lord, ginagawa ko to para sa'yo. Ito ang binigay mo sa aking ministeryo. Ito ang ginawa mo sa aking Diba? Gagalingan ko na, Panginoon. Si Pablo ginagalingan sa bawat ginagawa niya. Kasi alam niya na ang Panginoon po ang pumili sa kanya, ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng isang gawain. Naunawaan natin, lahat ng ginagawa po natin dito sa church, ginagawa po natin yan sa Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin sa labas, ginagawa po natin yan sa Panginoon. Kaya wag natin basta-basahin, lalo po pagdating sa gawain ng Diyos. Naunawaan po natin, remember your why. Sana wag natin kalimutan. Sa mga kabataan po natin, ngayon pa lamang, alamin nyo na, ano bang purpose ng buhay ko? Pag sinabi yung purpose, may kinalaman yan sa kaharian po ng Diyos. Naunawaan natin,
Kaya nakakalungkot, ano? Pakinggan natin. Doon ako nalulungkot. Pagdating ko sa school ninyo, wow, gagaling nyo. Diba? Nag-e-effort ka kasi gusto mong mag-excel. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, mga kabataan, tingin kayo sa akin. Ito ang katotohanan. Nag-e-excel kayo sa labas. Nag-e-excel kayo sa lahat ng ginagawa nyo sa labas. Bakit? Sa papuri ho ng tao. Dito ho, hindi kayo mag-e-excel. Sino pong pinaglilingkuran po natin? Ang Diyos. Hindi ho papuri ng tao ang hinahabol ho natin. Naunawain ho natin, alamin ho natin. Katulad ho ni Pablo, alam niya ang kanyang why. Kaya kahit anong laban, kahit anong challenges ho, kahit igapos, mamatay, wala ho nang pakialam sa buhay. Kasi dito siya inilagay ng Diyos. Alam niya po yun. Kaya po, know your calling, know your purpose. Huwag ho kayong mamatay na hindi nyo alam ang inyong panawagan sa buhay. Kayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. Sana ho, katulad ho ni Pablo, makita ho natin yung dahilan, bakit ba nga tayo nabubuhay. At makita ho natin saan ba ako inilalagay ng Diyos para lalong maparangalan siya at mas lalong maipahayag ang salita ng Diyos at mas marami ang madala sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Opo, tayo pong lahat ay umawit po sa Panginoon. At ayan po natin na tayo po ay patuloy pong natagpuin po ng Panginoon sa awit na ito. Kaya po nga po na bakit hindi po natin awitin ito po sa ating Panginoon. Isang awit na nagpapahayag po na kung meron po tayong dapat pag-ubusan ng ating buhay, paglaanan ng ating buhay, ang Panginoon po, ubusin po natin ang ating buhay para maitaas ang kanyang pangalan. Awitin po natin ito sa Panginoon. Ang buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Buhay ko'y puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong binago, kaya ngayon naglilingkod sa'yo. Awitin mo natin sa Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Ang buhay ko sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Ang buhay ko
puno ng sigla mula nang makilala ka. Buhay ko'y iyong pinago, kaya ngayon'y naglilingkod sa'yo. Panginoong Jesus, itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Awitin po natin sa Panginoon ang personal. Sige po, awitin mo lang bilang pag-aalay ng buhay sa Kanya. Awitin mo, awitin natin bilang pagsusuko ng buhay. Dahil sinabi ng Diyos sa Kanyang salita na maliban ang trigo ay, ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Subalit kung ito'y mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ngayong hapon, bakit hindi natin ibalik yung ating puso sa pagmamahal sa Diyos? Yung pagmamahal na nagsasabi ng Panginoon, narito ako at suguin mo. Narito ang aking simpleng buhay na iniaalay sa iyo. Hindi dahil sa pinagpapala mo ako, Panginoon, kundi narito ako dahil minahal mo ako ng walang katulad doon sa krus, kung sa ikay namatay na halos makilala ko hindi kung ikay tao dahil sa hindi makilala ko ikay tao dahil sa pagkabugbog sa iyo. Narito ako dahil tinubos mo ang aking mga kasalanan noon, ngayon at sa hinaharap. Kaya ako'y malayang nakakalapit sa iyo. Narito ang aking simpleng buhay, Panginoon. Gamitin mo. Isang pribilehiyo na ikay mapaglingkuran at mapag-alayan ito. Awitin po natin sa Panginoon yung chorus. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang. Sige po, awitin mo sa Panginoon. Gamitin mo. Oh, mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yap from the deepest part of your heart, sa pinakamalalim na parte ng ating puso. Sige po, bigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Oh, gamitin mo, Panginoon, sabihin mo, mahal kita, Panginoon Jesus. Oh, Panginoon, para sa iyo susunod
sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Sige, awitin mo. Itataas, dakilang ngalan mo, pangalan mo, Panginoong Yesus, ay aming itinatanghal at tinataas. Sige, awitin natin sa Panginoon. Gamitin mo ang buhay ko. Sabihin mo sa Panginoon, oh, mahal kita, Panginoon. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang bumisan pa. Sigaw mo, mahal kita. Mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo. Kung tinatawag ka ng Panginoon, sabihin mo, mahal kita. Mahal kita, Panginoong Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Oh, Panginoon, salamat. Ang buhay ko sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para malingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Aming Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa habag-uri niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng Panginoong Jesus. Lord, panalangin ko lamang po sa iyong church. Manawagan ka, Panginoon Ama. Sa pag-aaral po namin ng aklat ng Acts, Panginoon, nakita po namin kung paano kayo tumawag ng isang alagad na handa pong mamatay, handa pong ibigay ang lahat, handa pong ibigay ang buhay, alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Jesus, alang-alang sa panawagan na ibinigay niyo po sa Kanya. Kaya po, sa church po namin ng The Avenue, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng aklat ng Acts, Panginoon, manawagan po kayo. Tumawag ka ng mga lingkod po ninyo na handa pong ibigay ang buhay. Handa pong harapin, Panginoon, Ama, ang mga hirap, Panginoon, aming Diyos. Alang-alang po sa pagsunod po sa inyo. Kung paano pong hindi natakot si Pablo, Panginoon, na humakbang at sumunod po sa inyo. Nawa po, Panginoon, ang iyong mga lingkod na tinawag at tatawagin pa ay magkaroon din po ng puso na katulad po ni Pablo, aming Panginoon. And as our general calling as a church to share the gospel, O God, samahan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, mapakabataan, mapamagulang, Panginoon, mapayang professional. Lord, tawagin mo kami sa mission field. Tawagin mo kaming magmisyon, humayo, Panginoon Ama, upang maipahayag ang iyong salita, not just to share the gospel, but to make disciples, O God. Mag-alaga, Panginoon, maging gawin pong masugid na tagasunod po ninyo, isang buhay lamang po, Panginoon. Lord, wag mo kaming patulugin sa gabi.
hanggat hindi po namin nagagawa ang panawagang ito, Panginoon, marami pong tao ang nangangailangan sa inyo. Maraming kabataan, maraming individual ang nangangailangan po sa inyo. Dalhin mo kami, Panginoon, sa pag-aalaga. Panginoon Ama, kahit isang buhay lang, Panginoon, na madala po sa inyo at maging masugid na alagad po ninyo, Panginoon, lumalim po sa inyo sa pangalan po ng Panginoon Sugad. Panginoon, maraming salamat po. Nawa po, Panginoon, gamitin mo nga po ang aming mga buhay, Panginoon Ama, sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at sa ikalalago ng iyong gawain at sa pagpapahayag, Panginoon, ng iyong mabuting balita. Panginoon, salamat po sa buhay ni Pablo, Panginoon. And Father God, patuloy po kaming nananalangin, dinudulog po sa inyo, sapagkat kayo ang Diyos na naghihimala, kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala pong imposible po sa inyo. Alalahanin niyo po, Panginoon, sa oras na ito, ang nanay po ni AJ, Amarillo, Panginoon, siya po ay kritikal sa mga oras na ito, Panginoon, aming Amang Banal. Father God, kumilos ka in Jesus' name, O God. Panginoon, maghimala ka, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa kanyang buhay upang ang kanyang pamilya ay makita nila kung ano po, sino po kayo, Panginoon, aming Amang Banal, kung ano po ang kaya niyong gawin, Panginoon, Ama. Lord, Panginoon Ama, wala pong imposible sa inyo, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Hawakan mo ang kanyang buong katawan, Panginoon Ama. Sa mga oras na ito, Panginoon, kumilos ka, Panginoon. In Jesus' mighty name, O God. In Jesus' mighty name, Panginoon. Sa inyo po namin siya pinagkakatiwala. Nananampalataya po kami, Panginoon Ama. Nadudugtungan niyo po ang kanyang buhay, Panginoon. Pagagalingin mo siya, Panginoon Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Ang lahat po ng may sakit karamdaman, patuloy po namin inilalapit po sa inyo, maging ang anak ng mamasi, sa inyo po itinataas. Kumilos ka, Panginoon, aming Amang Banal. Ang kagalingan na nagmumula sa inyo, ipagkaloob niyo po sa kanila. Maraming salamat. Maraming salamat po sa hapong ito, sa araw na to. Panginoon, ang lahat po ng panalangin ng inyong mga anak, kakatagpuin po ninyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. At sa buong linggo po na darating, Panginoon, hinihingi po namin ang patuloy na pangunguna ninyo at pagsama nyo po sa amin. Salamat po, pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin, dinadakila ka po namin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.